Grabe mga idol, nakuha ng Denver Nuggets si Jonas Valanciunas mula sa Sacramento Kings kapalit lang ni Dario Saric. Wala pang kasamang draft pick kahit alam naman natin na bench player lang talaga si Saric para sa Nuggets nitong nakaraang season kung saan nag-average lang siya ng 3.9 points, 2.9 rebounds sa 11 minutes per game. Pero kapalit, ang modern big man na si Valanciunas na kilala sa rebounding, post presence at solid na pick and roll game. Perfect fit si Valanciunas sa sistema ng Denver. Isa siyang veteran backup para kay Nikola Jokic at paniguradong malaking bagay sa rotation kapag off-court si Joker. Lalo pat nakuha rin ng Nuggets si Bruce Brown sa free agency at si Cameron Johnson mula Brooklyn kapalit ni Michael Porter Jr. Kung iisipin nyo mga idol, ganito na ngayon ang projected first five ng Nuggets: Bruce Brown, Jamal Murray, Aaron Gordon, Cameron Johnson at Nikola Jokic. Ang lalim ng roster, ang tindi ng sistema. Hanggang saan kaya aabot ang Denver next season? Samantala, New York Knicks din may bagong hakot. Kinuha nila si Gershon Yabusele sa isang 2-year, $12 million na kontrata. Magandang pick-up ito, lalo't impressive ang pinakita ni Yabusele sa Sixers noong nakaraang season kung saan nag-average siya ng 9.7 points at 5.4 rebounds off the bench. Malaki ang maitutulong niya sa bench unit ng New York bilang stretch big na may depensa at versatility. Isang underrated move para sa Knicks na gustong makabalik sa mas malalim na playoff run. Samantala, breaking din mula Oklahoma City Thunder. In-extend nila ang kontrata ng 2025 NBA MVP and Finals MVP Shai Gilgeous-Alexander sa isang napakalaking 4-year, $285 million supermax contract. Idol, 3 MVP ang naiuwi ni SGA ngayong taon: West Finals MVP, Finals MVP at Regular Season MVP, at pinangunahan niya ang Thunder sa kanilang kauna-unahang NBA Championship. Walang tanong, deserve ni Shai ang extension na ito. Hindi na siya basta rising star, siya na mismo ang mukha ng liga. At kung magpapatuloy ang momentum ng OKC, baka masundan pa ito ng ilang titulo sa mga susunod na taon. Samantala, mula Milwaukee, kinuha ng Bucks si Gary Harris sa isang 2-year deal. Galing siya sa Orlando Magic kung saan nagtapos siya ng season na may 8.1 points per game on 39% shooting from deep. Bago siya lumipat, lumabas ang balitang hindi na siya isasama sa long-term plans ng Magic dahil sa youth movement, kaya free agent siya agad pagkabukas ng market. Sa Bucks, magiging solid veteran presence si Harris sa bench, lalo't kailangan nila ng shooter at perimeter defender para sa bagong rotation. Breaking din, pumirma si Miles Turner ng 4-year, $107 million deal sa Milwaukee Bucks. Matapos ang 10 taon sa Indiana, tuluyan na niyang iniwan ang Pacers kahit galing sila sa finals run ngayong 2025. May mga ulat na nagkaproblema ang negotiations dahil sa salary cap restrictions ng Pacers, kaya mas pinili ni Turner na lumipat sa Milwaukee kung saan mas may oportunidad siya at mas malaking kontrata. Noong nakaraang season, Turner averaged 15.8 points, 8.1 rebounds at 2.3 blocks per game, elite rim protector at floor spacer. Malaking dagdag ito sa team ni Giannis para sa kanilang championship hopes. Pero idol, para makuha ng Bucks si Turner, kinailangan nilang i-waive si Damian Lillard. Ayon kay Shams, stretch ng Milwaukee ang natitirang $112.6 million sa kontrata ni Dame over 5 years para makuha si Turner. Matapos ang 2 season sa Bucks, natapos agad ang era ni Lillard na alala natin nagtamo siya ng torn Achilles sa first round kontra Indiana. Hindi man ito ang ending na gusto ng fans, pero maganda pa rin ang setup para kay Dame. Fully guaranteed pa rin ang pera niya, may buong taon siya para mag-rehab on his terms at sa 2026 hawak niya ang kapalaran niya kung saan siya pupunta. Ang ending, walang pressure, walang pilit at may tsansang bumalik bilang rested, motivated at deadly scorer. Kung bumalik siya sa 100%, baka ito pa ang simula ng isa pang matinding comeback story. Samantala, ito pa ang pinag-uusapan ngayon sa LA. DeAndre Ayton spotted suot ang LA Dodgers cap sa IG story. Matapos siyang mabuyout ng Portland, tila senyales na ito na baka Lakers ang sunod niyang destination. Excited na agad ang mga Lakers fans, lalo't bukya sila sa unang araw ng free agency sa paghahanap ng starting center. Tapos, wala na rin si Miles Turner sa listahan. Kung sakali, posible nang magsama ang top 3 picks ng 2018 draft, Luka Doncic at DeAndre Ayton. Ngayong nasa Lakers na si Luka ayon sa ating mga naunang ulat. Tanong ng lahat, sapat na ba ito para kumbinsihin si LeBron James na manatili? May mga rumors na gusto na nitong magpa-trade, pero kung makakasama niya si Luka at Ayton, baka ito na ang bagong super team ng LA. Malaki ang magiging epekto nito sa Western Conference, lalo na't lumakas din ang Denver Nuggets, Houston Rockets at syempre ang defending champions na OKC Thunder. Pero kung makukumpleto ng Lakers ang core na Luka, LeBron at Ayton, baka may laban pa talaga. Depende sa chemistry at health, pero sa papel, dangerous trio ito na kayang sumabay sa kahit sinong contender. Kaya mga idol, sapat na nga ba ang trio ni Luka, LeBron at Ayton para bumalik sa championship level ang Lakers? O baka naman mas handa na ang ibang powerhouse teams gaya ng Denver, Houston at syempre ang defending champs na OKC? I-comment nyo sa baba ang opinion nyo at pag-usapan natin yan.